Mga kababayan, welcome po sa aking YouTube channel, That's My TV. Ito na nga mga kababayan, sabi ni Ben Tulfo na kapatid ng ating senador, Rapi Tulfo, kailangan po daw talaga na kung mag-akusa ka sa isang tao, kailangan may resibo o mga ebidensya. So, yan po ang kanyang banat sa kanyang kapatid. Dahil siya mismo ay naranasan niya ito noong kapanahunan nila Trillanes. Sa makatuwid mga kababayan, hindi siya pabor sa kanyang kapatid na akusahan kaagad-agad si Secretary Galvez na may korupsyon sa kanyang tanggapan. So bago ang lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe mga kababayan sa aking channel para hindi kayo mahuhuli sa mga balita sa mundo ng politika. Okay, Tolben, pasok! Itong ginagawa ni Rafi, politiko. Politiko na si Rafi. Pinasok niya ang larangang ng politika. Ako, si Bitag. Nasa larangan ako ng media, the fourth estate. Hindi ako politiko. I'm sure, alam ni Senator Rafi, the greater purpose of being a senator in the country. I believe in the Almighty God, that God placed my brother there. The question really is, does my brother, the senator, think the same way as I do? My answer is, I don't think so. Lagi kong sinasabi, style makes a difference. There are abrasive style, nasty style, decent style, style that observes proper decorum, treating and respecting resource person invited in the Senate hearing. Bakit nyo sa akin tinatanong? Ako mismo nakaranas ako niyan nung araw. Nung ako po'y inimbitahan, si Trillanes ang issue. Abay, may nagawa ba ako? Well, lumaban po ako, hinamon ko. Usapang lalaki, parking lot, street fighting na noon, ang gusto ko. Kaya lang, inobserve ko rin ho yung proper decorum of me being a resource person. Di po ako natinag, kahit na po ako na-insulto that time. Kaya lang dito sa parting to, bakit hindi nilang sulatan yung subject ninyo? Bakit hindi nyo padalhan ng messages? Digital na tayo ngayon. Or you can send him your snail pace mail para sabihin ninyo kung anong gusto nyo sabihin nang makarating siya. Total, hindi naman ako. May kasabihan ng kasalanan ni Pedro, huwag niyong ipataw kay Juan. Kung sakaling pinapasa niyo sa akin para iparating ko yan, well, I will tell you this, we don't get involved, we don't critique. And I know exactly kung anong ginagawa ng aking mga kapatid sa kanang larangan. So I stay away from them. Independente ako. Ngayon, ito pang tanong sa akin, kamakailan, tama raw bang ginawa ng kapatid ko kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr.? Ang pag-aakusa at paggamit ng salitang corrupt, masyadong malakas yung salita na yan, sa organisasyon ni Carlito Galvez Jr. You need my straight answer? I don't agree with the senator. My brother. That's my take. No. Believe it or not, take it or leave it, I don't care. I already stated my point. Mga boss, naniniwala po ako, may kasabihan po tayo. The burden of proof is with the accuser and not with the accused. Nag-aakusa ka, inaakusahan mo, ikaw ang magpapakita ng ebidensya laban doon sa taong inaakusahan mo. Naniniwala po ako roon. Naniniwala po ako sa sinasabi nila na baliktad na ata. Aakusahan mo. Pagkatapos, ang patunay ay doon sa taong inaakusahan mo. Bali.
Yung nag-aakusa, kinakailangan may mga ebidensyang patunay na. Right in your hand. Ang nangyari, eto po we're supposed to have the legal jurisprudence na magsasabing you are innocent until proven guilty. Nabaliktad, boss. Nangyari, you are guilty until proven innocent. Now, tanong niyo siya, hindi ako. Iisa ang apelyido namin. Magkaiba ang prinsipyo. Iba si Ben Tulfo. Iba ako, si Bitag ako. Sakaling ako sa sitwasyon na kung saan kinaroroonan kinatatayuan ng estado ng aking kapatid, anong estilo ko? Iba. You can take it to the bank.